Ang bahay ng pamilya ay bigla na lamang nilamon ng apoy. Ang ginawa ng kanilang aso ay nakakagulat. Nang lamunin ng apoy ang tahanan ng isang pamilya at mapaibabawan ng makapal at maitim na usok, ay para bang huli na ang lahat at yun na ang kanilang katapusan. Nang biglang dumating ang kanilang aso sa nakakabigla pero nakakabilib na paraan. Ang magkasintahang sina Davis at Kelly ay nagsasama lamang ng normal kagaya ng ibang magkakasintahan. Sila'y pinanganak at lumaki sa lugar ng Detroit. Mahal nilang isa't isa at maraming taon na rin silang nagkakasama. Sa eskwelahan pa sila unang nagkita noon, kung saan din nabuo ang malakas na koneksyon nila sa isa't isa na nagawang tumagal ng maraming taon. Kaya naman, matapos nilang makatapos ng kolehiyo ay nakapagdesisyon agad ang dalawa na magsama sa iisang bubong para bumuo ng isang pamilya. Ang inuna nga muna nila sa listahan ay ang pagkakaroon ng alagang aso dahil kapwa animal lovers ang dalawa. Sa bawat pamilya nila dati ay may kanya-kanya din silang mga alaga, mapapusa man o aso ay labis nilang minamahal. Kaya naman, nang mapadaan ang dalawa sa isang animal shelter, ay nag-uwi na sila ng bago magiging miyembro ng kanilang pamilya. Napili nilang batang aso na may brown and white ang kulay, na nailigtas lamang sa kalsada umano ng shelter. Isang araw pa lamang ang nakakaraan. May karapatan nga naman ang aso na ito na maging maligaya. Kaya naman si Davis at Kelly ay inampun ito ng walang pagdadalawang isip. Ang hindi nila alam ay ang desisyong isinagawa nila ngayon ang siyang magpapabago sa buhay nilang dalawa kailanman. Ang aso ay pinangalanan nilang Blue at legal na nga itong naging adisyon sa pamilyang nais buuin nina Kelly at Davis. Lalo nang simula nang magkaroon ng dalawa ng mga anak ay naging mabuti din at mapagmahal sa hayop kagaya ng kanilang mga magulang. Nasanay din nila si Blue na maging mapagmahal at kalmado sa lahat ng oras. Nakakatuwa naman na ang dating asong kalyang si Blue ay isa palang tapat at mapag-alagang aso na nakahandang protektahan ang bata ano't anuman ang mangyari. Si Blue na ang pinakamahusay na aso sa mundo para sa kanilang pamilya. Hindi lamang dahil sa malambing si Blue, kung hindi dahil minamahal din ito at nirerespeto ang kanyang pamilya. Si Kelly at Davis ay nabiyayaan ng 2 anak at si Blue ang tinuturing nila bilang ikatlo nilang baby. Maayos na namumuhay ang pamilya sa maayos at maganda nilang tahanan. Masaya ang pamilya at kontento sa buhay na kanilang nabuo sa ngayon. Lingid sa kaalaman nila ang isang trahedyang nagbabadyang mangyari sa puntong ang masayang mundo ng kanilang pamilya ay biglang babagsak sa nakakatakot na paraan. Naglalaro pa ang 2 anak na babae ni Kelly noon sa labas hanggang sa paglubog ng araw. Dito, napag-isipan ng 2 bata na magsagawa ng isang apoy sa kanilang bakuran. Kaya naman, agad kumuha ang mga bata ng mga sticks at piraso ng papel at marahan itong pinagkumpol-kumpol. Ang ginagawa nilang ito ay hindi nasubaybayan ng kanilang mga magulang dahil abala pang mga ito sa ilang gawain sa loob ng bahay. Natakot na lamang ang 2 bata na ang apoy na nagawa nila ay mabilis na lumaki at kumalat. Dahilan para magsitakbuhan ang 2 bata papauwi nang natatakot at natataranta. Wala pa rin kaalam-alam si Davis at Kelly sa problemang nagawa ng kanilang 2 anak na agad nang dumiretso sa kanilang kwarto para matulog. Abalang mag-asawa sa panunod ng TV sa sala. Iniisip na maayos lamang ang lahat. Isa lamang yung ordinaryong gabi para sa kanila. Ang mag-asawa habang natutulog ang kanilang anak ay nagsara pa ng bintana at nagbukas ng wine para kanilang mapagsaluhan. Uminom muna ang 2 bago dumiretso sa kanilang kama para matulog. Maya-maya pa ay ginapang na ng makapal na usok ang paligid ng kanilang bahay. Kumalat agad sa bawat paligid ang makapal at maitim na usok na sa sobrang bilis ay hindi na nagawang makakilos agad ng mag-asawa dahil sa pagkakatulala. Agad na nakbo si Kelly sa silid ng kanyang mga anak pero ang maitim na usok ay sadyang kumalat na sa loob at hindi na nila naiwasan pang langhapin. Halos mapaluhod sila sa matinding pagkaubo at mapapikit sa sakit ng kanilang mga mata. Kung may isa mang miyembro ng pamilya nila ang hindi naapektuhan ng sunog, ito'y walang iba kung hindi ang kanilang alagang si Blue. Ang aso ay mabilis na naalerto sa mabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok. Kaya naman,
Mabilis itong nanakbo palabas ng bahay papunta sa kalsada. Marahil natatakot ito kaya umalis o nais lamang itong mailigtas ang kanyang sarili at makalayo agad sa kapahamakan. Ilang sandali pa ang pinagsamang ingay ng fire trucks at ambulansya ay umingay na sa paligid. Agad din namang bumaba ang mga bumbero para agad na magawa ang kanilang tungkulin. Dito napag-alaman na si Blue ay hindi tumakas. Sa halip ay nagtungo ito sa pinakamalapit na istasyon kung saan nararapat na humingi ng tulong. Pumunta ang aso sa fire station na waring may naisabihin sa mga naruroon. Hindi man ito maintindihan ng mga bumbero ay alam nilang may nais itong ipahiwatig sa kanila na seryosong bagay. Dito na nila naaninag ang makapal na usok mula sa isang bahay sa hindi kalayuan. Kaya naman hindi na sila nag-alinlangan na kumilos agad-agad kasama si Blue. Agad na binombahan ng mga bumbero ang nasusunog na bahay ng tubig, habang ang ilang matatapang na miyembro ng team ay pumasok na sa nasusunog na bahay para mailigtas ang pamilyang nasa loob. Pagkatapos ng isang bata ay ang mag-asawa naman na sina Davis at Kelly ang siyang nailigtas ng mga bumbero. Nauubo man at medyo nahihirapan sa paghinga ay maayos namang naligtasan ng tatlong nalalapit na kapahamakan. Ang naiwan na lamang sa loob ay ang bunsong anak ng mag-asawa. Mabilis din namang naalerto si Blue sa problema. Kaya naman nagpakabayani na naman ito. Kagaya ng kanyang ginawa kanina, agad na nakbo ang aso at walang takot na pumasok sa umaapoy na bahay. Naglaho ito at nagtagal din ng ilang segundo bago tuluyang lumitaw. Ang lahat ay nagdarasal at halos hindi makahinga sa kung ano man ang mangyayari. Nang biglang may maaninag na silang lumalabas sa nagliliyab na bahay. Naglalakad papalapit sa kanila na waring nahihirapan. Ilang sandali pa ay naaninag na ito ng lahat at ito nga ay walang iba kung hindi si Blue. Hindi lamang din nag-iisa, sa halip ay dinadala nito ang batang si Janet, ang bunsong anak ni Kelly at Davis. Agad lumapit ang mga medics para agad na masuri ang bata. Ang mag-asawa ay dumako na rin sa ospital para ipatingin ang isa pa nilang anak. Kinilala ng marami ang kabayanihan na ginawa ng aso at mabilisan din naman itong inasikaso, tinulungan at binigyan ng malamig na tubig para mainom. Maswerte si Blue na hindi napahamak sa kanyang ginawang pagpasok sa umaapoy na bahay. Maging ang buong pamilya, nag-aalaga sa kanya ay maswerte din. Ang buong pamilya ay mabilis ding nakauwi galing sa ospital at wala namang natamong seryosong pinsala. Masaya sila na nagawa nilang maligtasan ang kapahamakan ng gabing iyon. Pero sa kanilang pag-uwi ay nabigla na silang sa kanilang naabutan. Ang bahay nila ay sadyang nasira na ng sunog at tsak na hindi na ito matitirhan ng kahit na sino. Wala ni isang gamit ang nitira sa kanilang bahay, kaya naman ang buong pamilya ni Kelly at Davis ay walang nagawa kung hindi manirahan muna sa kanilang van. Maigi na lamang at nakaligtas ang van na may sapat na laki para may masilungan silang magpamilya. Mahirap pa rin naman sa kanila ang magsiksikan kung tutuusin. Gayong may dalawa silang bata, dalawang matanda at isang aso. Sa kabila ng lahat, sadyang ang pagpapalay dumadating sa isang tao sa oras na kanyang kinakailangan. Mabilis na kumalat ang nangyari sa pamilya sa kanilang komunidad. Napabilib ang lahat sa kabayanihang ginawa ng aso at masayang pagmamahala ng pamilya. Kaya naman, ang buong komunidad ay nagpaabot sa kanila ng taus-pusong tulong. Nagsagawa sila ng fundraiser para sa pamilya na sa loob lamang ng ilang araw ay nakaipon ng mahigit $90,000. Isang halaga na pwede nang gamitin ng pamilya para makahanap ng simpleng matitirhan at makabangong muli. Walang masabi ang mag-asawa kung hindi labis na pasasalamat sa tulong na binibigay ng mga tao sa kanila. Lahat ng tulong na yon ay kanilang pinapahalagahan at gagamitin sa tama at sa nararapat lamang. Sa kabila ng kanilang naranasan ay inulan ng pagpapalang pamilya sa bawat araw. Pero ang talagang naging bayani sa paningin ng marami ay ang asong si Blue na agad nakahingi ng tulong kaya nailigtas agad ang pamilya at nagawang sumuong sa panganib para makapagligtas ng buhay. Nang dahil kay Blue ay nanatiling buhay ang pamilya na siyang naglalaan sa kanya ng pagmamahal na hindi niya mahahanap sa ibang tao. Maaaring aso lamang si Blue sa paningin ng ibang tao, pero para sa pamilya ni Davis at Kelly ay masigit pa ito sa kanila at tinuturing na nila ito bilang kanilang guardian angel na hindi nila magagawang makalimutan. Kayo, anong masasabi niyo sa kwentong ito?
I-komento nyo na lamang dyan sa ibaba at atin niyang pag-uusapan. Maraming salamat po.